Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo, mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyo, mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakinggan natin ngayon ang Shema Israel. Ang kahulugan ng Shema Israel ay dinggin mo Israel. Ito ang pinaka-importanting dasal para sa mga Hudyo na dinadasal nilang 3 beses araw-araw. Isa sa umaga, isa sa hapon, at isa bago sila matulog. Ang dasal na ito ay nagbibigay ng diin na iisa lang ang Diyos at siya ay dapat mahalin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ganon kahalaga ang dasal na ito'y huwag nilang kalilimutan. Dapat itong isulat sa hamba ng kanilang mga pintuan. Ipalupot sa kanilang kamay at itali sa kanilang noo. Literal na ginagawa ito ng mga conservative Jews hanggang ngayon. Mayroon silang maliliit na kahon na pinapalupot sa kanilang kamay at itinatali sa kanilang noo. Ang laman ng kahong ito ay ang Shema Israel. May maliit na kahon na nilalagay sa kanilang mga hamba at hinahalikan ito pagpasok at paglabas ng bahay. Nakasulat din doon ang Shema Israel. Dapat nilang ituro ito sa kanilang mga anak sa lahat ng panahon. Sila may nakatayo, nakaupo, nakahiga. Malapit nang pumasok ang mga Israelita sa lupain ay pinangako sa kanila ng mga ninuno. Doon titira sila sa mga lungsod at mga bahay na hindi nila itinayo. Iinom sila sa mga balon na hindi nila hinukay. Kakain sila ng bunga ng mga ubasan at olibo na hindi nila tinanim. Ang mga ito ay gagawin nila sa mga tao na naninirahan doon.
ang mga ito ay aagawin nila sa mga tao na ninirahan doon. Sana hindi nila kalilimutan si Yahweh na nagbigay sa kanila ng ganitong mga biyaya. Magkakaroon sila ng takot sa Kanya, paglingkuran Siya, at mamuhay silang tapat sa Kanya. Ang pagdarasal ay hindi lang paglapit sa Diyos. Ito ay isa ring paalaala sa atin ng katuruan tungkol sa Kanya. Kaya tinuturo din sa atin ang mga dasal at tinuturuan tayo ng mga dasal. Kaya sa paulit-ulit na pagdarasal ng Shema Israel, itinatanim sa isipan ng mga Hudyo kung sino ang kanilang Diyos at ang kanyang tungkulin at ang tungkulin nila na mahalin Siya ng higit sa lahat na may buong pagtatakot at pagtitiwala sa Kanya. Nung tinanong si Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos sa Biblia, ang Shema Israel ang sagot ni Jesus. Dahil na si Jesus ay isang mabuting Hudyo, maaring patuloy niya itong dinadasal at talagang tinutupad niya ito sa pagmamahal niya sa Ama ng buong pagkatao niya. Madaling maalaala ang Diyos kapag tayo ay nahihirapan. Pero kapag masagana na ang buhay, maaaring makalimutan din natin Siya. Nung sila ay naglalakbay sa disyerto, maaaring hindi nakalimutan ng mga Israelita ang Diyos. Pero pagpasok nila sa Kanaan, na maging masagana na ang kanilang buhay at hindi na sila nakatira lang sa mga tolda, ngunit may mga bahay na sila at may mga lungsod, baka makalimutan na nila ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Dito rin, baka kapag maayos na ang takbo ng buhay natin, makakalimutan din natin ang Diyos sa kabisihan natin sa maraming bagay. Kaya, kailangang magdasal ng regular upang hindi makalimot sa Diyos. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.